Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa chapter 14 ng Isaias. Isaias chapter 14 verse 1 to 10 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Ngunit muling mahabag si Yahweh sa sambahayan ng Jacob at muli niyang hihirangin ang bayang Israel. Patitirahin niya sila sa sarili nilang bayan at may mga dayuhan ring darating at maninirahang kasama ng sambahayan ni Jacob. Tutulungan ang Israel ng ibang mga bansa upang makabalik sa sariling lupain at paglilingkuran nila ang mga Israelita bilang mga aliping. Magiging bihag ng mga Israelita ang mga dating bumihag sa kanila at masasakop nila ang nooy nagpapahirap sa kanila. Sa araw na pagpapahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin, hamakin ninyo ng ganito ang hari ng Babylonia. Bumagsak na ang malupit na hari, hindi na siya makakapang-api muli. Winakasan na ni Yahweh ang kapangyarihan ng masama, ang tagapamahala na walang awang nagpapahirap sa mga tao, buong lupit na naghari sa mga bansang kanilang sinakop, na tahimik din sa wakas ang buong lupa at ang mga tao ay nag-aawitan sa tuwa. Tuwang-tuwa ang mga sipres at ang mga sidar ng Lebanon dahil sa nangyari sa hari. Sinasabi nila, ngayon ikaw ay wala na ring puputol sa amin. Ang daigdig ng mga patay ay abala sa iyong pagdating. Ito'y naghahanda upang ikaw ay salbungin. Ginising niya ang mga kaluluwa upang batiin ka ng mga dating makapangyarihan sa daigdig. Pinatayo niya mula sa kanilang trono ang hari ng mga bansa. Lahat sila ay nagsasabi sa iyo, ikaw pala'y naging mahina rin tulad namin at sinapit mo rin ang aming sinapit. Ang nakuha kong aral dito sa verse 1 hanggang verse 10 ng Isaiah chapter 14 ay itong verse 1 to 5. Sabi dito sa verse 1 to 5, ngunit muling mahabag sa sambahayan ni Jacob at muli niyang hihirangin ang bayang Israel. Patitirahin niya sa sarili nilang bayan ang may mga dayuhan ring darating at maninirahan. Sinasabi dito sa verse 1 to 5, sa verse 1 muna hanggang 2. Pinapakita dito sa verse 1 na kung tayo ay nagkamali, base po sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi, na kung tayo ay nagkamali sa una nating naging desisyon, kaya tayong bigyan ng Panginoon ng pagkakataon, ng pag-asa upang itama yung mali nating desisyon. Kapag ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay, pag siya ang nagbukas ng oportunidad sa atin,
ano man yung bagay na pagkakamali natin noon sa ating mga desisyon, pwede nating itama sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, kung tayo ay mananalangin sa Kanya, yun nga, kung lalapit tayo sa Kanya, tayo ay may tatama natin yung pagkakamali natin. At walang imposible sa Panginoon. Sa Panginoon, laging may pag-asa. Kung sa tingin mo, sa panahon na nasa sitwasyon ka na parang wala na talagang pag-asa, sa Panginoon ka lumapit at magtiwala. Lahat may pag-asa. Sabi dito sa verse 2 naman, ang aking natutunan dito, tutulungan ang Israel ng ibang bansa upang makabalik sa sariling lupain at paglilingkuran nila ang mga Israelita. Doon sa salitang tutulungan ang Israel ng ibang mga bansa, ang nakikita kong aral dito at ang aking natutunan dito, may gagamitin ng Panginoon sa ating upang makatulong, upang tayo ay mas lumago sa Kanyang presensya. Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon kung tayo ay nakakilala na sa Kanya, meron siyang ginagamit na tao sa ating buhay upang tayo ay mas lumago. Sa church, sa gifts na ibinigay niya sa atin, yun po yung aking pong natutunan po dito sa verse 2. Base po sa aking natutunan at base po sa aking pagkakaunawa. Sana po ay nauunawaan niyo po yung pong aking explanation patungkol po dito sa verse 1 to 10 ng Isaiah chapter 14. At yun po, sana po ay naunawaan niyo po. Ano man pong bagay na ating pinagdaraanan, may pangarap man tayo sa buhay, may gagamitin ng Panginoon sa ating buhay upang makatulong natin para maabot natin yung pangarap natin. Pahabol ko lang po ito yung pangarap natin, yung magandang plano niya para sa atin, at yung mga ninanais natin. Yun po yung aking natutunan dito sa verse 2. At sa araw na pagpapahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis at pagkaalipin. Ang nakuha ko naman po dito sa verse 3, sa araw na pagpapahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis, pagkaalipin, ang nakuha ko po dito at ang aking pong natutunan dito sa verse 3, lahat po ng ating pinagdaraanan, discouragement yan, napahiyaman tayo, nasa paghihirap man tayo, nasa sitwasyon man tayo na parang hindi natin maunawaan, lahat po yan ay may hangganan. Patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon. Sabi dito, pagpapahingahin kayo ni Yahweh sa inyong paghihirap, pagtitiis, at pagkaalipin. Yung po pagtitiis, yun po yung, base po sa aking pagkakaunawa, yung pong pagtitiis na
pinagdaraanan natin sa buhay. Yung hirap ng sitwasyon, pero salamat sa Panginoon kung wala ka sa sitwasyon na ikaw ay nahihirapan o ikaw ay nasa sitwasyon na nasa maayos, salamat sa Panginoon. Yun po yung pagkakaunawa ko po dito. Sa verse 1 hanggang 3. At siguro po, bukas po ko na lang po itutuloy itong verse 4 hanggang 5. At yun po, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. At sana po ay patuloy niyo po akong samahan at suportahan sa aking night devotion tuwing gabi. Pwede niyo rin po akong i-follow dito po sa aking account. At yun po, sana po ay may dagdag ko lang po. Sana po ay huwag niyo naman po akong i-unfollow. Para naman po ay tuloy-tuloy po tayong, alam niyo yun, tuloy-tuloy niyo po akong masubaybayan at yun. Sana po ay patuloy po tayong magpakalago sa Panginoon. Sana po ay huwag niyo na po akong i-unfollow. Doon po sa mga nag-unfollow sa akin, sana po ay muli i-follow niyo po ako. Yun lamang po at marami pong salamat. God bless po. Bye-bye!